Ngayong araw subukan natin na gawin na stamp box mode yung ating GP50 gamit itong ating M-Babe Chocolate. So papakita ko muna sa inyo kung paano natin makokontrol yung mga individual na effects na nasa loob ng ating GP50. Bali sa isang preset, halimbawa itong ginagamit ko, ito yung aking main na preset. Nandito na rin lahat ng mga effects ko, yung overdrive, yung distortion, delay, reverb, chorus, at kung ano-ano pa. So ang gagawin natin, kukontrolin natin yung mga effects na yon gamit itong ating M-Babe Chocolate. So ganito, isa lang yung ating gagamitin na preset. Ito lang yung main preset ko. So ito yung ating clean tone. So ang inasign ko lang para dito sa example natin ay yung pre. Yan, yung pre na yan. Ginawa kong overdrive yan. Bali, andun ako sa boost. Then sunod yan sa dist. Bali, inassign ko sila sa FS1. So ito yung dapat. So kapag nag-apa ka dapat ito, ma-activate yung dalawa na yon. So sabay sila. So dito naman sa ating right side o yung FS2 naman, naka-assign yung modulation and delay. Bali, yan lang yung gusto kong kontrolin sa patch na to. So once na inapakan mo itong FS2, dapat ma-activate yung ating dalawang effects ng sabay. So ganoon siya. Ginawa ko lang yan para ma-monitor ko kung activated ba o hindi yung mga effects na yun. Pero hindi naman kailangan kasi hindi ko siya gagamitin. Hindi ko siya aapakan. Ito yung aapakan ko. So, ang gagawin natin, individual, na-activate natin isa-isa yung mga effects na yon. So, unahin natin yung ating pre na ginawa kong boost. Bali, nilagay ko siya sa A. So, kapag inapakan mo siya, mag-activate yung pre. Yun, nawala. Ito yung clean tone. Ito yung pre na may konting drive. Binuboost niya lang yung amp na naka-assign dito. Ang gamit ko dito yung twin ng Fender. Yan. Then yung sunod naman is yung disc. Nilagay ko sa B. Bali, ano lang to, yung green. So, alam nyo na kung ano yon. Then, next naman natin is yung modulation. Nilagay ko dyan sa modulation ay yung ating chorus. Apak. Clean. Chorus. Then next naman, dun sa D, nilagay ko yung delay para pwede kong activate at saka deactivate yung delay. May mga kanta na hindi ko naman kailangan ng delay, so pwede ko siyang i-on at saka i-off. So inassign ko siya sa dulo, sa may D. Ito yung walang delay. Ito yung meron. Wala. Meron. So, activate natin sabay-sabay. Yung delay muna, tsaka yung modulation. So, lagay naman natin yung ating pre. So, pwede natin ilagay yung distortion, syempre. So, lagay muna natin yung ating distortion at yung delay. Then, kung gusto natin i-boost, syempre, lagyan natin yung ating pre or yung ating boost.
So, yan yung ating ginawang setup sa kanya. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Okay, ang kailangan lang natin, syempre, ay yung ating Cube Suite. Open lang natin yan. Then, ang pangalawa naman ay yung ating mga code na gagamitin. Ito yung ating code. Thank you so much kay R. Valladares para sa mga code na to. Thank you so much. Malaking tulong to para sa mga GP5, GP50 users. Thank you so much. Hindi po akin tong code na to, kaya acknowledge lang natin yung may-ari. So, ito yung mga code. Meron tayo ditong makikita. Yung effects on and off. Ito yung size 6 codes. Yan. Mula sa NR, pre, distortion, NS, amp, cab, EQ, modulation, delay, reverb. Nandyan. Bali, on and off yung mga code na nandyan. Yung nasa unahan is yung on. Pangalawang code, yan, ay yung off. So, ang gagawin natin dito sa ating Cube Suite, kung makikita nyo, meron tayong group na 8 na pwedeng maximum na gawin natin. So, yung ginawa ko kanina ay nasa group 8. So, ginawa ko siya na ganito. Yan, yung mga code na yan, bank A and bank B. So, from scratch, tignan natin. So, puntahan muna natin yung group 6 dahil ito yung walang laman para papakita ko sa inyo ng actual. Yan, sa 6, yung A natin. Dito sa mode, puntahan natin yung mode. Ang kailangan mong mode ay yung pangalawa, yung single step, switch between 2 banks. So, yun ang i-select mo. Then, meron kang dalawang bank, yung bank A and bank B. Sa bank A, punta ka lang dyan, then select mo yung size X. Then, hanapin mo rito yung mga code na kailangan mo. Kung ano yung gusto mong kontrolin na effects. Halimbawa, yung sa ginawa ko, yung pre, na ginawa kong booster, ito yung pre-on. Yan, yung pre-on na yan, kailangan yan dun sa bank A. So, type mo lang dyan yung code na nandyan, eksakto. Kailangan eksakto yung code na mailagay mo dyan para gumana itong ginagawa natin. Then, kapag na-type mo na yan dyan, save. Then, sa bank B, gawin mo lang, mag-add ka lang yung plus sign, add. Then, ganun ulit. Size X. Type mo lang din. Ito namang off. Yung pangalawa naman na code. Yan, yung off. Bali ulitin natin, yung sa bank A is yung on, bank B is yung off. Yan, eksaktong-eksakto kailangan yung code na yan na makopya mo. Dito, tapos save. So, ganun lang gagawin mo hanggang mapuno mo yung from A, B, C, and D. Kung anong mga effects yung gusto mong kontrolin. Pero para naman, kung gusto mo naman lahat, 8 naman yung group natin. 8 group, so punta ka lang doon sa susunod na bank. Kasi meron tong 8. From 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So pwede mo magamit lahat ng max na yung group na 8. Kung gusto mo talaga na makontrol lahat ng mga effects na nandito sa ating GP50. Okay, once na matapos mo na yung mga codes na yon na mailagay mo na, ma-assign mo na yung mga effects na kailangan mo. Dito naman sa ating GP50, pwede mong gawin o pwede mong hindi gawin. Pero kung ginawa ko na rin, nilagay ko dito sa ating screen yung mga effects na inassign ko para alam ko na naka-activate or naka-deactivate yung mga effects. Kasi dito naman sa Choco, wala ka naman makikita dyan. Kundi yung mga bank number lang. Halimbawa, itong sa C, yan, D. Pero hindi mo alam kung na-activate or deactivate yung mga effects. Gaya niyan. So, nilagay ko rito, inassign ko yung mga yung modulation sa right side sa FS2, then yung pre and yung dis sa FS1. Pero depende naman sa iyo kung saan mo siya gustong i-assign. Para sa akin lang, para may visual lang ako na reference, para nakikita ko lang kung na-activate ba or naka-deactivate yung mga effects. So, ganyan lang kadali yung paraan para magamit natin yung ating GP50 na bilang stamp max mode. Gaya na ito. Pwede mong i-activate yung delay. Lagyan mo ng modulation. Tanggalin mo yung delay. Naka-modulation lang siya. Then, ganun din yung pre. Distortion. Lagyan natin ng delay. So, yun. Kung nakatulong sa yung video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at syempre, i-share natin sa iba. Ako po si Bal. Maraming salamat.